Ayun, meron na naman isang hindi nakakaintindi ng hazard mga boss, no? Ayan, no? Mapapansin nyo, nag-hazard siya, tapos pa na yung overtake. Ayan. Ano kaya sa tingin niya ang ibig sabihin ng hazard kapag tumatakbo? Ayan. Parang wala siyang idea, hindi yata siya nakapag-seminar sa LTO, no? Nag-hazard siya, no? Hindi naman emergency. So, huwag po natin ugaliin niya, no? Nag-hazard siya. Wala namang ulan, wala namang emergency. Ano yung purpose niya para mag-hazard? Hindi naman siya nakatigil. Para saan ba yan? At tumatakbo ka ng ganyan? Natuto po tayo sa paggamit ng hazard. Ang hazard, ginagamit po yan. FYI lang po mga bossing, no? Gaya po nyo, nag-hazard na nanakbo. Wala naman siyang emergency, ano? Ginagamit lang po ang hazard kapag nakahinto po tayo. At saka kung may emergency. Pero kapag nanakbo ka po, hindi po dapat gamitin yan kasi malilito yung nasa likuran mo. So baka hindi alam ni bossing yon. Hindi niya naiintindihan yung paggamit ng hazard. Tapos dito mga boss, no, meron tayong napansin dito sa unahan natin na, ano. So pasensya na kayo, ano, medyo pansinin kasi kapag talagang nakikita kong walang helmet, parang yung paningin ko hindi safe para sa kanila habang nagmumotor silang wala silang helmet. Oh kuya, wala kang helmet. Remember that. Put it in your mind. Lahat kayo wala kang helmet. Ayan. Kagaya po ng sinabi ni Kabayan, Team Barako Motovlog, no? Sa kanila, nakakapangit siguro magsuot ng helmet mga boss, no? Pero sa amin, mas nakakapoging naka-helmet. No? Ayun, sa kanila, ewan ko bakit ayaw nilang mag-helmet. Kasi nakakapangit daw. Bahala na nga sila sa buhay nila. Sila naman ako kakaroon ng violation. Hindi naman ako. Hindi naman din kami. Hindi pag na-discrash, hindi sila din naman ako blame. Hindi rin naman ako, di ba? So ayan mga boss, keep safe at ride safe sa araw-araw na ating biyahe. Tara mga boss, subaybayan nyo lang po palagi ang ating channel at palagi po tayo magbibigay ng mga tips para sa inyo mga boss. No? Thank you! Shoutout sa mga nakasalubong natin, mga naka-airplane, no? At yung iba binabusin na natin, hindi naman sa kumbaga nahiya siguro bubusina, no? Pero meron naman tayo bubusina, ano kayo, bubusina sa atin. Pero ngayon yung mga nakasalubong natin, ayaw bubusina, binubusina natin. Ganyan. Para respect lang naman, kaya tayo bumubusina sa mga kapwa natin. Naka-airplane, no? Kasi sabihin ko lang po sa inyo, yung nagmamayari po ng airplane dito sa Pilipinas, bilang lang po. Kasi limited edition lang yung airplane, kasi kung mapapansin nyo, bibihira, at saka walang masyadong nakakaalam ng pangalan ng motor na to. Kakaunti lang kahit sa mga vlog. Tingnan nyo po, kukunti lang po yung nagbablog about sa Honda Airblade dahil limited edition lang po yung motor natin, yung mga nagmamayari dito sa Pilipinas, ha. So kukunti lang po kaming mayroong unit na ganito, kukunti lang din yung bumibili kasi hindi masyadong bentahin yung Honda Airblade. So yun lang po yung napansin ko. Pero ako, sa loob po ng 3 taon na gamit ko si Airblade, satisfied po ako. Lahat po ng motor, kung ikumpara ko, dito po ako sa Airblade, no? Although na mas gusto ko na ngayon yung 400cc, pero kung papipiliin ako, hindi ko po ipagpapalit sa Airblade kasi nandito na po yung lahat ng hinahanap ko, no? Unang-una, sabihin ko sa inyo, sa traffic pwede siyang sumingit, no? Kumpara nyo sa ibang motor na malalaking modelo ngayon, si Airblade nakakasingit kahit traffic, nakakatakbo kahit medyo masikip yung traffic.
So, pangalawa, unang-una, keyless na siya, no? At hindi ka na problema pag iniwan mo yung motor mo sa mga parking area. Kasi may remote ka para ma-detect mo kung nasan yung motor mo kapag darating ka na doon sa parking area kung may kamukha man, ano. Yun po yung isang pinakamaganda. So, pangatlo, matipid siya sa gasolina. So, yun po yung isang nagustuhan ko rito. At pang-apat ay hindi man siya brusko tingnan, pero nandun yung pagiging astig ng motor na to. Marami nga nagkakamali rito kasi ang akala nila is sniper to. Tapos kamukha ng click at saka ng ADB yung mukha, no? Pinaghalo. So, wala silang idea pagdating. Halos karamihan ng nakikita ko is wala silang idea about sa Airblade. Kaya, yung apat na yon ang nagustuhan ko po dito sa Airblade. Kaya hindi ko po mababago yung pananaw ko rito sa motor ko. At inuunti-unti natin pagandahin, ano. Kasi uuwi na naman tayo ng Bicol this coming of December. So, kailangan natin condition si Jack pagka malapit na tayong umuwi. Although inuunti-unti na natin, bago na yung panglikod na gulong niya. At susunod natin is yung pangharap kung kailangan ng palitan. Sunod ay battery nito. Tapos yung ibang accessories. So susunod na natin yon. Unti-untiin lang natin. So malapit na kasi tayo sa bahay, no. Medyo traffic lang talaga dito sa parte na to.